dumaan na sa Sibuyan at Tablas Island sa Romblon at patungo na ng katimungang bahagi ng Mindoro Island with signal number 3 nakataas sa ilang lugar sa bansa. Bagyong Opong nagdulot ng matinding pinsala sa Masbate. Mga bahay at poste ng kuryente na wasak ng bagyo. Ilang syudad sa Metro Manila maagang pinalika sa mga residente dahil sa banta ng pagbaha. Mga billboard pansamantala munang iniligpit upang makaiwas sa aksidente. Biyahe ng ilang provincial buses sa PITX at flights sa NAIA kanselado ngayong araw dahil sa malakas na bagyo. Na si Orly Regalo Gutesa dapat isailalim sa pagsusuri ayon kay Senator Ping Lacson. On 36 billion pesos DPWH flood control funds ililipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD programs. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 26, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na gumagana ang lahat ng 71 pumping station sa buong National Capital Region na ino-operate ng MMDA. Inatasan na rin ng MMDA ang lahat ng kanilang tauhan sa Flood Control Division na pumasok at tiyaking mapapatakbo ng maayos ang mga pumping station kaugnay ng paghahanda sa Bagyong Opong. Narito ang report ni Benedict Samson. Light to moderate rain sa maaring buhos ng ulan na dala ng Bagyong Opong na inaasahang mananalasa sa National Capital Region ngayong araw. Batay sa inilabas sa General Flood Advisory ng State Weather Station o PAG-ASA, dahil sa pag-ulang dala ng bagyo, may posibilidad na maapektuhan nito ang lahat ng daluyan ng tubig sa buong Metro Manila. Dahil dito, inaasahan na rin ng mga otoridad ang pagbaha sa mga mabababang lugar gaya ng Camanaba area at ilang bahagi ng Quezon City. Kaya naman tiniyak ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na gumagana ang lahat ng pumping station sa Kalakhang, Maynila. Nag-meeting na kami ng Flood Control and Sewerage Management Office po natin at they assured me na yung 71 pumping stations natin ay gumagana po lahat. May sufficient po na krudo at yung personnel po natin ay bawal po mag-leave muna. Full complement po para ensure na gumagana po lahat ng bomba ng ating mga pumping stations. Kaugnay naman na paghahanda sa pananalasa ng Bagyong Opong, nasa 300 MMDA personnel na rin ang ipakakalat sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. Binubuo po ito ng Road Emergency Group, Public Safety Division, Clearing Group, para po ito doon sa mga bumabagsak na puno or kung ano man na obstruction, Traffic Engineering Office para mag-responde sa mga nasisirang mga stoplights, flood control para po sa mga binabahang areas, Transport Group para kung may mga stranded, at yung ating pong Emergency Operating Center. Nagpaalala rin ng MMDA na kung hindi naman importante ang lakad ay mabuting ipagpaliban na lang muna ito at manatili na lamang muna sa tahanan upang makaiwas sa aberya lalo na kapag inabutan ng malakas na bagyo sa lansangan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang mga paghahanda na ginagawa ng mga lungsod ng Malabon at Navotas sa gitna ng nararanasan ngayon na malalakas na pagulan sa Metro Manila dahil sa bagyo. Sa Navotas City, naka-standby na paandarin ang pumping station sa oras na tumaas ang tubig baha.
Habang sa Malabon City, nakabukas na ang 21 evacuation centers para sa mga magsisilikas na mga residente. Mula sa Malabon City, nagbabalik si Benedict Samson live. Benedict, kamusta ang sitwasyon dyan sa Malabon at sa Navotas? Magandang umaga, Bernard. Nakaranas ng malakas na ulan kanina dito sa Navotas at Malabon ay hindi naman tayo nakakita ng pagbaha sa mga naturang lungsod. Posibleng mamayang hapon ay maramdaman na sa Kalakhang, Maynila ang epekto ng bagyong Opong. Kanina nag-ikot tayo sa Navotas City kung wala naman tayong naobserbahang pagbaha. Ngunit kahapon pa lamang ay sinuri na ng Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga bombastic o pumping station na nakalagay sa mga bahaing lugar sa lungsod. Matapos naman sa Navotas City ay nagtungo naman tayo dito sa Malabon City. Pero sa mga oras ding ito ay wala pa rin tayong nakitang pagbaha sa lugar. Batay naman sa inilabas na ulat ng Malabon City DRRM Office, kahapon pa lamang ay nakapreposisyon na ang mga bangka, rescue vehicle at ilan pang gagamitin sa rescue operation. Maging ang mga rescue personnel ay naka-standby pang kaagad na tumugon sa oras na mayroong mangailangan ng tulong. Sa buong Malabon City, nasa 21 evacuation center ang binuksan para sa mga residente na lilikas at maging yung mga nais ng Bernard, sa nakuha din nating impormasyon ay mayroon ng 4 na pamilya ang lumikas sa Tinajeros Elementary School at ayon din sa DRRM Office ay nasa 4,000 relief packs ang nakahanda kaugnay nga nitong inaasahang pagtama o pananalasa nitong bagyong Opong. At yan muna ang ating update mula rito sa Malabon City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson live mula sa Malabon City. Inatasan ng Manila Local Government ang lahat ng ahensya ng pamahalaang lungsod na maging alerto at handa bilang preparasyon sa bagyong Opong. Kaugnay nito, naka-standby ng buksan kung kinakailangan ang higit 20 evacuation centers sa iba't ibang distrito ng Maynila. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, nagsagawa na ba ng preemptive evacuation sa lungsod ng Maynila? Ela, sa monitoring ng Department of Social Welfare o MDSW kaninang alas 10 ng umaga ay wala pa silang naitatalang mga nag-evacuate o nagsagawa ng preemptive evacuation. Ngunit tiniyak nila na ang lahat ng mga kailangan sa iba't ibang evacuation site sa lungsod ay naka-standby na. Bukod sa inaasahang ulan at hanging dala ng bagyong Opong, nagbigay babala rin ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office o MCDRRMO tungkol sa posibleng pagtaas ng tubig dagat o high tide mamayang hapon. Nag-abiso sila sa mga naninirahan sa o malapit sa coastal areas na maghanda sa posibleng high tide na may taas na 0.52 meters mamayang alauna ng hapon. Kasama sa binabantayan tuwing high tide sa Maynila ay ang Barangay 598 Damcas Santa Mesa sa may San Juan River Banks, maging ang Barangay 20 Isla Puting Bato at Barangay 275 Parola. Bahagi rin ng mahigpit na paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa bagyong Opong. Tiniyak ng City Hall na handa na ang mga pasilidad at tauhan para sa posibleng epekto ng bagyo. Ayon sa Manila Department of Social Welfare o MDSW, naka-standby na ang hot meal sa district offices ng lungsod. Handa na rin anila ang 5 daycare workers at 2 social workers sa bawat evacuation site upang mag-assess sa possible early evacuees. Bukod dito, naka-standby na rin buksan kung kinakailangan ang higit 20 evacuation centers sa iba't ibang distrito ng Maynila. Samantala, sa kabila ng ipinag-utos kahapon ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na tiyaking gumagana ang 24 na pumping station sa lungsod,
As of 9:45 ngayong umaga, sa ginawang pag-inspeksyon ng DPS personnel, nadiscover nila na may dalawang non-functional pumping station na minamanage ng MMDA sa lungsod. Ela, ngayong tanghali, inaasahang personal na magtutungo sa Manila DRRMO si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso upang personal ngang tignan ang sitwasyon sa buong lungsod ng Maynila. At ngayon ay nasa barangay 649 Baseco kami. Hindi man tuloy-tuloy yung nararanasang pag-ulan dito sa area, nagpaalala ang pamahalaang lungsod sa mga residente, lalong-lalo na dito sa Baseco na malapit sa coastal area, na maging alerto at mag-ingat at kung magsagawa ng preemptive evacuation ang kanilang mga barangay officials ay mabuting sumunod na lang para makaiwas sa anumang aberya o sakuna kung sakaling lumakas pa itong nararanasang pag-ulan sa area. Ayan muna update mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Pansamantalang iniligpit muna ang mga billboard sa kahabaan ng EDSA at ilang pang parte ng Metro Manila dahil sa banta ng Bagyong Opong. Inabisuhan ng Out of Home Advertising Association of the Philippines ang lahat ng kanilang miyembro na itiklop muna ang lahat ng malalaking banners at billboards dahil sa inaasahang malalakas na hangin na dala ng bagyo. Ito ay upang maiwasan na liparin o pagmulan ng anumang posibleng aksidente sakaling bumagsak ang mga ito dahil sa lakas ng hangin na dala ni Opong. Nagpatupad na ng preventive measures ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City bilang paghahanda sa magiging epekto ng Bagyong Opong. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, anong preventive measures ang ipinatutupad dyan sa lungsod ng Valenzuela? Magandang tanghali, Ella. Nag-utos ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City na suspindihin muna ang lahat ng construction activities, pagbababa ng mga billboards, gayon din na ang pagsasara ng mga parke sa lungsod. Mayroong nasa 33 mga barangay ang Valenzuela City at karamihan dito ay identified bilang flood-prone areas, lalo kapag walang tigil ang malalakas na pag-ulan, lalo kapag may bagyo. Kaya naman ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela, nagbaba na kahapon pa ng safety orders bilang antisipasyon sa posibleng pananalasa ng Bagyong Opong. Sa pag-iikot kanina ng UNTV News, nakababa na ang halos lahat ng naglalakihang billboards, partikular na sa Paso de Blas at kahabaan ng NLEX sa Valenzuela. Sa inilabas din na memorandum ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Office of the Building Official, pansamantala rin munang ipinatigil ang lahat ng construction bilang precautionary measure. Ipinasisecure ng mga gamit o equipment gaya ng tower cranes na maaaring magdulot ng sakuna. Maging ang pampublikong mga parke sa Valenzuela, sarado na rin muna simula ngayong araw, gaya ng Valenzuela City People's Park, City Family Park, Skate Park at Po Park, City Sports Park, Arcong Bato Park, Polo Park at Valenzuela Boardwalk. Samantala, tuloy-tuloy naman ngayon ang preparasyon ng Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng magiging epekto ng bagyo. Nakaalerto na ang mga staff ng VCDRRMO na nag-ikot ngayong araw sa iba't ibang mga area at barangay sa lungsod na prone sa baha. As of 11 a.m., wala pa namang namomonitor na lubog sa baha bagamat may pabugso-bugsong pag-ulan. Ella, sa pagdating natin dito, nandito tayo ngayon kasalukuyan sa Valenzuela City of NDRRMO at kanina na personal nating nakita na abala na yung mga staff dito sa lugar at sa inisyal na impormasyon na nakuha din natin kanina kahapon pa lamang ay nagsagawa na ng meeting ang mga tauhan ng Valenzuela City at ayon sa kanila mayroon nang nakastandby na nasa 100 na mga tauhan para sa bilang mga rescue team at sakali na magkakaroon daw ng emergency pa ay mayroong naka-alerto o naka-standby na nasa 100 pag mga tauhan.
At sa ngayon, ayon din sa Valenzuela City NDRRMO, nakabukas na yung kanilang evacuation center sa dalawang area pa lamang muna dito sa May Marulas at sa Vintariales na binuksan, particular sa May Valenzuela National High School, Luis Francisco Elementary School. Gayun din ang kanilang mga bangka at iba pang mga kagamitan, tiniyak ng lokal na pamahalaan na naka-alerto na. At kanina rin, ibinalita ng Valenzuela NDRRMO na nagkaroon sila ng pag-iikot sa buong area ng Valenzuela para tiyakin na yung mga residente na nasa low-lying areas ay umalis sakaling makaranas na ng pagbaha sa lugar. At yan muna ang update, Ella, mula dito sa May Valenzuela City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Mia Alonzo. Kanselado ngayong araw ang biyahe ng ilang provincial buses sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, bunsod ng masamang lagay ng panahon dahil sa bagyong Opong. Ilan sa mga ito ay hindi muna bibiyahe dahil na rin sa kanseladong operasyon ng Matnog at Batangas Port. Mula sa PITX, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, nasa ilang biyahe ang kanselado dyan sa PITX at ano nung mga ruta yan? Magandang umaga, Bernard. Kanina ang pasado alas 7, batay sa inilabas na impormasyon ng pamunuan ng Parañaque Integrated Bus Terminal o PITX, nasa 24 yung kanselado ng mga biyahe. Pero bago tayo umere, Bernard, mukhang nadagdagan na at nasa mahigit 30 na yung kanseladong mga biyahe dito sa terminal. Dahil sa sama ng panahon, dulot nitong bagyong Opong, kanselado na ang maraming biyahe ng mga provincial buses ngayong araw dito sa Parañaque Integrated Bus o Integrated Terminal Exchange o PITX. Kabilang na rito ang biyahe papuntang Baguio, Davao, Tagum, Tacloban, San Jose, Mindoro, Iloilo City, Masbate City, San Andres, Maasin at iba pa. Ayon kay Attorney Jason Salvador, ang spokesperson ng PITX, karamihan dito, Bernard, ay ang mga kailangan pang tumawid ng dagat. Meron na tayong 24 na cancel trips. Most of these are yung mga tawid dagat na papuntang Visayas at Mindanao. Alam naman natin na medyo may kalakasan yung bagyo, kaya naman yung mga trips natin na kinakailangan maglayad or yung sumakay pa sa mga pantalan ay pansamantalang kinansila upang masigurado natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Attorney Salvador, sa ngayon wala pa naman silang naitalang stranded na mga pasahero dito sa terminal. Tiniyak din ito kung sakali mang may ma-stranded ay bukas ang PITX ng 24 na oras para magsilbi sa ating mga kababayang biyahero. Payo sa mga pupunta ng terminal na i-monitor ang social media page ng PITX para malaman kung hindi ba kasama sa kanselado ang biyahe sa inyong mga ruta para hindi na kayo maabala. Kung hindi naman anya mahalaga ang trips nitong weekend, kung maaari ay pagpaliban muna para matiyak ang kaligtasan. Bernard, ayon pa nga dito kay Attorney Salvador ay nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang mga government agencies. Kabilang na po dyan ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Ports Authority at gayon din ang iba't ibang local government units para malaman kung pwede na bang bumiyahe yung ating mga babayan, partikular doon sa mga lugar kung saan nagpatupad ng kanselasyon itong pamunuan ng terminal. Yaman ating update mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento live mula sa PITX. Umabot na sa 121 ang affected flights ngayong araw dahil sa bagyong Opong. Base sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 31 biyahe ng Cebu Pacific ang canceled na dahil sa sama ng panahon habang isa ang na-divert. Ang Philippine Airlines nagkansela na rin ng 28 domestic flights. Tig 24 naman ang suspendidong biyahe ng Cebgo at AirAsia habang 13 sa Air Swift. Halos lahat ng biyahe ay patungo at mula sa Manila, Busuanga, El Nido, Katiklan at Kalibo sa Aklan, Tacloban, Daraga, Catarman, Cebu at Borongan.
Nagdulot ng matinding pinsala sa isla ng Masbate ang bagyong Opong. Sa mga larawan at videos na ibinahagi sa social media ng mga netizen, maraming bahay sa Masbate ang winasak ng bagyo. Maging ang simbahan na nagsilbing evacuation center ng mga nagsilikas na residente, hindi rin nakaligtas sa bagsik ni Opong. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang kisame ng simbahan. Maraming puno ang humambalang sa kalsada at nagkalat din ang mga nagliparang yero at mga kahoy. Nagbagsakan din ang maraming poste ng kuryente dahil sa tindi ng bagyo. Sa ngayon patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa pinsalang idinulot ng bagyong Opong maging sa iba pang mga lugar. Apektado ng pananalasa ng bagyong Opong ang 3 power transmission lines na nagsusupply ng kuryente sa Samar Province. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kabilang sa naapektuhan ng pananalasa ng bagyo ang transmission lines na nagsisilbi sa Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Ayon sa NGCP, isasagawa ang inspeksyon at restoration ng linya ng kuryente sa mga apektadong lugar sa oras na bumuti na ang lagay ng panahon. Itinigil muna ng mga otoridad sa Palawan ang pagsasagawa ng mga tour packages dahil sa banta ng bagyong Opong. Sa ngayon naka-red alert status na ang buong Emergency Operations Center dahil sa malakas na bagyo. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona, live. Andy, ramdam na ba ang bagyong Opong dyan sa Palawan? Bernard, magandang tanghali. Sa ngayon ay pabugso-bugso na yung mga pag-ulan na nararanasan dito nga sa bayan ng Coron, Palawan. Pero yung lakas ng hangin ay hindi pa nararamdaman sa ngayon. Mula pa kaninang umaga ay bumuhos na itong mga pag-ulan sa Coron, Palawan, Busuanga at ilang munisipyo sa lalawigan. Bunsod ito ng bagyong Opong na kasalukuyang nananalasa sa ibang lugar sa bansa. Kaya naman itinaas na sa red alert status ang Emergency Operation Center ng pamahalang panlalawigan dahil dito. Dineploy na rin kaninang umaga ang mga karagdagang rescuer mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ipinadala sa norte ng Palawan. Sa ngayon, 10 munisipyo na sa Palawan ang nagkansela na mapasok sa mga pampublikong paaralan at ganun din sa mga pribado. Bunsod dito ng masamang panahon. Ang mga bayan na ito ay ang Culyon, Busuanga at Coron na sakop ng Calamian Island. Sa ngayon ay wala pang iniulat ang mga otoridad sa mga pamilyang inilikas dahil nga sa bagyo. Bernard, sa ngayon ay nagpaalala itong mga otoridad na kung sakaling tataas yung tubig doon sa kanilang mga bahay ay agad lumikas para na rin sa kanilang kapakanan at pumunta doon sa mga itinalagang evacuation center. Yan muna ang ating update mula dito sa Coron, Palawan. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ipinag-utos ni Albay Governor Noel Rosal ang decampment o ligtas na pagpapabalik ng mga evacuees sa kanilang mga tahanan ngayong hapon matapos makaranas ng pagbuti sa lagay ng panahon sa lalawigan. Ayon sa PDRRMC APSEMO Advisory Number 2025-35, sisimula ng decampment mamayang 1:00 ng hapon pagkatapos ng inspeksyon ng city at municipal DRRMOs at makumpirmang ligtas ng umuwi ang mga residente. Kasabay nito, pinayagan ng magbukas ang malls, groceries at pharmacies habang suspendido pa rin ang klase at trabaho sa pribado at pampubliko maliban sa mga vital services.
Nananatili naman bawal ang paglalayag ng lahat ng uri ng seacraft at pinaalalahanan ang mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto laban sa posibleng pagbaha at landslide. Mahigit 24,000 ang naitalang lumika sa Albay bago ipatupad ang decampment ngayong araw. Nakararanas na ng mga pagulan sa Marikina City at unti-unti namang tumataas ang level ng tubig sa Marikina River. Patuloy namang nakamonitor sa sitwasyon ang City Disaster Agencies. Mula sa Marikina City, may report si Ryan Nakanlale live. Ryan, ano ang sitwasyon dyan sa Marikina? Bernard, sa ngayon ay tumila na naman yung ulan. Nagsimula kaninang umaga, nakaranas tayo ng katamtaman pero tuloy-tuloy na pag-ulan. Pagkatapos ay bahagyang hihinto tapos ay uulan na naman. Pero ngayon ay medyo aliwalas na naman ang panahon dito at may mga tao pa rito sa paligid na namamasyal dito sa paligid ng Marikina River. Unti-unti na namang tumataas ang tubig sa Marikina River pagkatapos makaranas ng pag-ulan simula kaninang umaga. Sa ngayon, nasa 14 meters ang level ng tubig sa ilog. Kumpara sa naitalang 13.5 meters kaninang alas 8 ng umaga, tumaas ito ng kalahating metro matapos ang pag-ulan kaninang umaga. Ayon sa Marikina Disaster Risk Reduction and Management Council Office o MDRRMO, depende sa buhos ng ulan ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa ilog. Kaninang alas 7 ng umaga nagsimulang makaranas ng pagbuhos ng pag-ulan dito sa Marikina City. Gayunman, nasa normal level pa rin ang tubig sa Marikina River. Ang first alarm nito ay nasa 15 meters, 16 meters naman ang second alarm at 18 meters ang third alarm. Dito magsisimula ang bahain ang mga mabababang lugar katulad ng Barangay Malanday, Tumana, Nangka, IBC at Provident Village. Ngayong umaga na itala o inilatag na yung mga modular tent sa mga evacuation center bilang paghahanda sa posibleng maapektuhan ng pagbaha. Samantala, sa tala naman ng Philippine Coast Guard, umabot na sa 5,845 ang mga stranded na individual sa 123 pantalan sa bansa. Nasa 2,840 rolling cargos, 110 vessels at 53 motor bangkas naman ang na-stranded. Mayroon namang 410 vessel at 116 motor bangkas ang nag-take shelter dahil sa bagyong Opong. Patuloy din ang isinasagawang rescue operation ng PCG sa ilang lugar na mayroon ng naitalang pagbaha dahil sa bagyo. At sa ngayon ay patuloy nating minomonitor itong sitwasyon dito sa Marikina River. At kung mapapansin nyo dito sa aking likuran, nasa 14 meters na nga itong level ng tubig sa ilog. At kanina, bumuhos yung ulan, naasahan natin na unti-unti na naman yung tataas. At isa pa sa pinangangambahan ng MDRRMO, yung Wawa Dam dahil nandoon na siya sa spilling o malapit na sa spilling level, makakadagdag kasi yun sa pagtaas o pagbilis ng pagtaas ng ilog dito sa Marikina. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Nakanlale live mula sa Marikina City. Inihahanda na ng mga residente sa Barangay Rojas sa Quezon City ang mga bangka at tali na gagamitin sa paglilika sakaling lumakas pa ang ulan at bumaha sa lugar dahil sa nararanasang bagyo sa Metro Manila. Samantala, nagsagawa na rin ang preemptive evacuation ng ilang mga barangay sa Quezon City. Mula sa Rojas City, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga paghahanda ng mga residente dyan sa Barangay Rojas? Wala pang nararanasang pagbaha dito sa Barangay Rojas, Quezon City simula pa kahapon. Pero dahil isa nga ito sa mga pinakamababang lugar sa lungsod, ay puspusan din ang kanilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Opong.
Bago pa lang mag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ay nakapaghanda na ang mga barangay personnel ng Roxas District. Ayon kay Eddie Mercado, desk officer ng naturang barangay, lagi nilang nilalatag ng maaga ang mga kasangkapan na ginagamit nila kapag may mga pag-ulan. Aniya madalas ang pagbaha sa kanilang komunidad dahil bukod sa mababa ito ay katabi lang ito ng creek o ilat. Maaga kami nag-prepare, naglagay na kami ng mga tali natin doon sa para sa magagamit na sa pag-rescue at saka yung ating mga bangka po naka-ready na rin po doon sa mga area na pinabaha ko. Talaga po bahay po yung area na yan, konting ulan lang, medyo mahabang konti, baka na talaga tumataas na rin. Bilang bahagi ng paghahanda, nagpatupad na rin ng preemptive evacuation ang Barangay Roxas District. Nasa 100 pamilya na ang lumikas kahapon at hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa 2 evacuation centers na itinalaga ng local government unit ang mga evacuees. Tiniyak naman ng pamahalang barangay ang pagbibigay ng mga tulugan, pagkain, tubig at gamot sa mga lumikas na residente. Bukod sa Roxas District, nagpatupad ang Quezon City LGU ng preemptive evacuation sa ilang pang mga lugar sa lungsod bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Partikular ito sa mga piling lugar na madalas na binabaha sa iba't ibang distrito sa lungsod. Hinihikayat naman ang ibang barangay na wala sa listahan ngunit binabaha rin o may banta ng landslide na magsagawa rin ng mga paglikas. Nagsagawa rin ng drainage declogging works ang Department of Engineering ng QCLGU sa iba't ibang lugar sa lungsod. Layunin anya nito na maiwasan ang posibleng pagbaha dulot ng malalakas na ulan at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ela, para sa anumang emergency ay pinapayuhan ng Quezon City Government ang kanilang mga residente na tumawag sa kanilang helpline na 122. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Aabot sa 100,000 mga individual ang inilikas sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng bagyong Opong. Samantala, nakapagtala na rin ng ilang casualties sa Bicol dahil sa pananalasa ng malakas na bagyo. Alamin natin ang detalye mula kay Evan Alvarez, live. Evan, sa mga lugar pinakamaraming inilikas? Bernard, ayon sa Office of the Civil Defense, pinakamaraming evacuees sa Region 4B, Region 5 at Region 8. Nasa 120,000 na mga pamilya o katumbas ng higit 400,000 na mga individual ang nag-preemptive evacuation o maagang lumikas sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa banta ng bagyong Opong. As of this morning, nagkaroon na ng halos 120,888 families ang na-preemptively evacuated or close to 433,000 persons or individuals. Ayon sa report ng Office of the Civil Defense, pinakamaraming evacuees sa Region 5 na nasa 93,000 na mga pamilya. Sa Region 8, 14,000 families at Region 4B na umaabot naman ng higit 4,000 pamilya. Ito'y dahil dumaan na ang bagyong Opong sa Samar habang naramdaman na rin sa Masbate na kabilang sa Region 4B. Ayon sa OCD, hindi tumitigil ang kanilang mga operasyon ngayong araw habang patuloy ang recovery sa Northern Luzon dahil sa pananalasa naman ng bagyong Nando. Nakaredy rin ang mga eroplano, mga barko, pati na rin ang mga search and retrieval clusters kung saan higit 50,000 personnels ang naka-standby. Samantalang ngayong alas 10 ng umaga, may mga bagong report na pumasok sa OCD na 4 ang casualty sa Bicol Region dahil sa bagyong Opong. 2 dito ang injured habang 2 rin ang napapabalitang nasawi, ngunit kinukumpirma pa ng ahensya. This morning, we got information na meron ng 4 sa Bicol, but these are still for validation. And we have more or less 6
reported missing sa Region 8, no? Dagdag pa ng OCD sa 6 na reported missing sa Region 8, nahanap na ang isa dito, habang 5 mangingisda pa rin ang naitalang nawawala dahil hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa nakakauwi simula noong September 23. Bernard, ayon naman sa Pag-asa, inaasahan na mararamdaman ang lakas bagyong Opong dito sa Metro Manila mamayang hapon o hanggang sa araw ng bukas. Yan muna ang update mula dito sa NDRRMC Headquarters. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Evan Alvarez, live mula sa NDRRMC. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakahanda silang magbigay ng tulong sa mga kababayang apektado ng bagyong Opong. Sa Camarines Sur, nagatid ang DSWD Bicol ng tig 3,000 family food packs sa mga bayan ng Sangay at Balatan upang matiyak na may agarang pagkain ang mga pamilyang nasalanta ng bagyong Opong. Namahagi rin ng hot meals ang mobile kitchen ng DSWD sa mahigit 1,000 pasaherong na stranded sa Matnog Port, Sorsogon. Patuloy din ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pag-abot ng ayuda sa mga nangangailangan. Patuloy na tinatahak ng bagyong Opong ang direksyon patungong Mindoro Island at inaasahang tatama ang sentro nito sa Oriental Mindoro sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Ngayong araw, dahil dito nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa buong Mindoro Island, Marinduque, Romblon at Batangas. Para sa latest update tungkol sa bagyong Opong, pakinggan natin ang ulat ng weather specialist mula sa Pag-asa na si Chris Perez. Magandang araw, narito ang latest update natin sa bagyong si Opong at sa pinag-ibayan nitong habagat. So dito sa ating latest satellite imagery, makikita nga natin na patuloy ang kumikilos dito sa Visayas area ang tinatayang sentro ng bagyong si Opong at kaninang alas 10, ito ay nasa may bandang coastal waters na ng Perol, Romblon. Taglay ni Opong ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 km/h malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin naabot ng hanggang 150 km/h. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis na 35 km/h. At mapapansin din natin yung malawak na kaulapan nito umaabot hanggang sa ilang bahagi ng Northern Luzon, nakararaming bahagi nga ng Southern Luzon, buong Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya't meron pa rin po tayong nakataas ng mga tropical cyclone wind signal sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Samantala dito naman sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, pinag-iba yung habagat pa rin ang inaasahan natin na magdudulot ng mga pag-ulan. Makikita na sa pinaka-latest forecast track ng bagyong si Opong na kagabi nga ay tumama dito sa may bandang Eastern Samar ang tinatayang sentro nito. Then kaninang madaling araw, tumawid ng lalawigan ng Masbate at ngayong umaga nga tumama unang-una dito sa may bandang San Fernando, Romblon and then dito sa may bandang Alcantara, Romblon. At inaasahan nga natin sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 2 ngayong hapon ay tatama naman ang sentro nito dito sa may bandang Oriental Mindoro, tatawirin ng Mindoro Island hanggang sa tuluyan ng makalagpas ng landmass ng ating bansa. So pansinin po natin yung area probability anywhere dito sa Oriental Mindoro ay posibleng maglandfall itong bagyong si Opong, kaya dapat maging handa yung mga kababayan natin sa paglapit ng bagyong si Opong. At mapapansin nga natin bukas ng umaga alas 8 ay halos nasa northwestern boundary na ito ng ating area of responsibility, then posibleng lumabas ng ating PAR bago po makapananghali. So pansinin natin, halos naging consistent, nakapaloob pa rin sa area of probability naging pagkilos ng bagyo during the last 24 hours or so. At yun ay inaasahan natin, yung i-consider pa rin nating paghahanda sa mga kababayan natin dito nga sa may bandang Oriental Mindoro and the Occidental Mindoro area. Sa ngayon nakataas pa rin ng wind signal number 3 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng orange. Mapapansin natin na nag-shift mula kahapon sa mga lalawigan sa
silangang bahagi, napunta na po sa kanlurang bahagi dahil nga sa patuloy na pagkilos ng bagyong si Opong in the general direction towards the Mindoro provinces. Signal number 3 sa naka-highlight ng orange sa lalawigan po ng Batangas, sa Marinduque, dito sa Romblon, Mindoro provinces at sa northern portion ng Aklan at dito rin sa Kaluya Island. Samantala, signal number 2 naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow. Makikita po natin itong southern portion ng Zambales, itong Bataan, southern portion ng Pampanga, southern portion ng Bulacan, sa Metro Manila, warning signal number 2 rin po. And then dito sa Rizal, Cavite, Laguna, and then southern portion ng Quezon, and then dito sa southern portion ng Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon, sa Masbate, Calamian Island, Cuyo Island. Wind signal number 2 rin po sa northern portion ng bandang Antique, sa natitirang bahagi ng Aklan, sa Capiz, sa northern portion ng Iloilo, sa northern portion ng Negros Occidental, at dito rin po sa extreme northern portion ng Cebu, kasama nga yung Bantayan Island. Dito sa extreme western portion ng Northern Samar, yung mga malilit na isla po doon, extreme western portion ng Samar. So yung mga lalawigan po or yung mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga bahagi na may mga wind signals ay nakapaloob po sa ating Tropical Cyclone Bulletin, which is also available for download sa ating official website, no? And then wind signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight po ng light blue. Dito nga sa Pangasinan, natitirang bahagi ng Zambales, sa Tarlac, Nueva Ecija, sa natitirang bahagi ng Pampanga at ng Bulacan, sa lalawigan ng dito sa natitirang bahagi ng Quezon kasama ang Pulilo Island, and then dito po sa Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, sa Catanduanes, northern part ng Palawan. Wind signal number 1 din po sa natitirang bahagi naman ng Antique, ng Iloilo, ng Guimaras, ganun din sa northern portion ng Negros Oriental, northern central portion ng Cebu, northern portion of Bohol, dito po, natitirang bahagi ng northern Samar, natitirang bahagi ng Samar, yung buong eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte. And then kung babalikan po natin, no, yung mga nabanggit nating lugar na may wind signals number 3 and 2 makakaranas po ng masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, malalakas na hangin na pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng pananim, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa mga light materials, lumang kahoy or iba pang mga istruktura na medyo weak ang pundasyon, pwede rin makapagpatumba ng ilang poste ng kuryente at billboards. As much as possible, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, manatili po sa loob ng kanilang bahay or designated evacuation centers habang inaasahan nga natin yung kasalukuyang paglapit at habang tumatawid na ang sentro ng bagyong si Opong sa kanilang lugar. Ang mga pag-ulan naman mamaya hihimayin po natin sa ating rainfall forecast. So wag po silang malilito. Itong mga pinakita nating lugar na may wind signals, may color-coded, ang tropical cyclone wind signals ay babala po para sa malalakas na hangin na posibleng maranasan sa inyong lugar at kung ano ang magiging epekto nito. Samantala sa mga lugar na may wind signal number 1, asahan po ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin, katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So ngayon naman po, yung nilalaman ng weather advisory, ang babala patungkol sa pag-ulan na dala ng iba't ibang weather system na binabantayan natin, bagyong si Opong at ng Habagat. So dito, makikita po natin, no, na yung from the eastern side kahapon, yung concentration ng maraming paulan, yung more than 200 millimeters, ay napunta na po dito sa western section ng Southern Luzon area dahil nga po sa inaasahan natin patuloy na pagkilos ng halos pakanlurang direksyon nitong bagyong si Opong. More than 200 millimeters of rain sa lalawigan ng sa Mindoro provinces, ganon din dito sa Romblon at kasama nga Ilubang Island. Samantala, areas na naka-highlight ng orange, around 100 to 200 millimeters of rain dito sa Laguna, sa buong Quezon, Marinduque, Batangas, Cavite, and dito nga sa may bandang Quezon kasama itong Pulilo Island, Masbate, Aklan, Capiz at Antique. Samantala, mga 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow. Yung mga pag-ulan naman na dala ng bagyong si Opong at ang pinag-ibayong Habagat ay pwede pong magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga mababang lugar, low-lying areas.
mga pagbasa malapit sa tabing ilog sapagkat either dahil sa continuous sa pag-ulan, tumaas ang level ng inyong ilog, umapaw at magdulot nga ng pagbasa sa mga komunidad sa gilid nito, or yung mga pag-ulan naman sa ilang karatig lalawigan, yung mga tubig sa kanilang ilog ay umapaw at yung pag-agos ay patungo sa mga ilog naman sa inyong lugar. Dapat maging aware po tayo dito. Dapat aware din po ang ating mga local government officials at saka local disaster risk reduction managers sa mga lugar na potentially madaling bahain kapag may ganitong karaming ulan. Samantala, yung pag-ulan ay inaasahan din posibleng magdulot ng mga pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Lalong-lalo na kung naobserbahan nyo na po na ilang araw nang umuulan sa mga lugar na yon, maaaring malambot na yung mga bahaging kalupaan at kung anumang additional na pag-ulan ngayong araw ay pwedeng magdulot nga ng biglaang pagguho ng lupa. Tingnan naman natin kung ano epekto sa pag-alon ng mga karagatan sa mga lugar na may wind signals or sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas, may nakataas po tayong gale warning. Ang mga karagatan dito, ang mga pag-alon posibleng umabot na hanggang 6 meters ang taas. Hanggat maaari iwasan na pong pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat dyan habang nananalasa pa ang bagyong si Opong. In terms of daluyong or storm surges sa mga coastal areas, yung mga matataas na alon na maaaring humampas sa mga dalampasigan, posibleng umabot ng mula 2.1 hanggang 3 meters ang mga pag-alon sa mga coastal areas na naka-highlight po ng yellow. Nakararaming bahagi ng Bicol Region, Masbate, Romblon, Marinduque, Mindoro Provinces, northern part ng Palawan, ilang bahagi ng Quezon, ng Batangas. Samantala, ang taas naman na mula 1 to 2 meters sa Catanduanes, sa ilang lalawigan sa Central Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas area at maging yung northern part ng Negros region. So dapat maging alerto din po. Nakapaghatid na ng tulong ang mga otoridad sa mga nasalanta ng Super Typhoon Nando sa Batanes. Patuloy din na kinukumpuni ang mga nasirang linya ng kuryente doon. Ang detalya hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano-ano yung tulong na inihatid sa Batanes at papaano ito makakatulong sa mga taga-Batanes? Yes, Ella, kahapon nga ay dumating ang 600 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development at ilang medical supplies mula sa Department of Health. 2 araw matapos manalasa ang Super Typhoon Nando ay dumating na ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa Batanes. Lulan ang 600 family food packs mula sa DSWD at iba pang mga kagamitan mula sa Department of Health gaya ng medical emergency kits at mga vitamins. Tulong-tulong naman ang iba't ibang mga uniform personnel gaya ng Batanes Police Provincial Office, Batanes Provincial Mobile Force Platoon, BFP Region 2 Batanes Provincial Office, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, CAFGO at mga reservists ng AFP sa pagbubuhat ng mga family food packs mula Basco Airport hanggang PDRRMO Logistics Hub para sa wastong disposisyon ng mga ito. Ang isa pang layunin ng C-130 aircraft ay upang maisakay na rin pauwi ng Manila ang mga local stranded individuals at mga turista na hindi makaalis ng probinsya bago manalasa ang bagyo. Samantala, 2 araw matapos ang Super Typhoon Nando na ibalik na ang kuryente sa Mahataw at Ivana at may power supply na rin ang huling barangay ng Basco. Umabot na sa 83% municipality at 87% total connection energization ang lalawigan. Samantala, 100% connection energization na ang bayan ng Sabtang. Samantala, sa Cordillera Administrative Region ay hindi pa rin madaanan ang ilang mga kalsada sa rehiyon dahil sa naitalang pagguho ng lupa sa kasagsagan ng Super Typhoon Nando. Not passable pa rin ang Apayao Ilocos Norte Road, Baguio Itogon Road, Abatan Mankayan Cervantes Road, Benguet at Junction, Taluben, Barlig, Natunin, Paracelis, Calacag Road sa Mountain Province. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.
Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Opong sa ilang isla sa Visayas Region matapos itong maglandfall sa San Policarpio, Samar kagabi, September 25. Itinaas ng pag-asa ang signal number 4 sa Eastern Visayas na direktang tinamaan ng mata ng bagyo dahilan upang makaranas ang mga residente ng matinding ulan, pagbaha at malalakas na hangin na nagdulot ng pagkasira sa mga bahay, paaralan at infrastruktura. Narito ang report ni Alan Manansala. Alas 2 ng madaling araw nang maramdaman sa isla ng Samar ang lakas ng bagyong Opong. Hindi pinatulog ng malakas na ulan at hangin na dala ng bagyo ang ilang residente. Pagliwanag, tumambad sa mga residente ang labis na pinsalang dala ng magdamag na malakas na pagbayo ng bagyo. Sa Calbayog City kung saan naglandfall ang bagyo kagabi, natuklap ang bubong ng covered court sa barangay San Policarpio na nagsisilbing evacuation center ng mga residenteng lumikas. Nabasag din ang salaming pinto ng evacuation center dahil sa lakas ng hangin, pero ligtas namang nailikas ang mga evacuee. Nasira rin ang ilang bahay at ang kisame ng isang gasolinahan. Sa Tumaliges Integrated School, bumagsak ang bubong at kisame ng ilang mga silid-aralan, habang nalubog din sa baha ang San Policarpio National High School. Sa Catbalogan City, rumaragas ang tubig ang sumalubong sa mga residente ng Buao District. Sa Villahermosa, Santo Niño, inanod ang ilang bahay matapos umapaw ang ilog. Ilang bayan gaya ng Almagro at Calbayog ang nawala ng kuryente matapos magtumbahan ang mga poste at puno, dahilan upang hindi madaanan ang ilang kalsada. Sa Catbalogan Port, ramdam na ramdam ang pangangalit ng malalaking alon na humahampas sa pantalan, kaya kinakailangang suspindihin ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pangdagat. Hindi rin nakaligtas ang Leyte sa pananalasa ng bagyo. Sa Maasin City, nagmistulang ilog ang kalsada sa labas ng isang paaralan dahil sa tindi ng tubig na rumagasa kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Bumigay din ang bahagi ng pader nito dahil sa malakas na agos ng tubig. Nagkaroon naman ng landslide sa barangay Burabod, Leyte dahil sa walang humpay na ulan. Sa Burawin, bumigay ang bahagi ng Dagitan Bridge bunsod ng malakas na agos ng ilog at patuloy na ulan. Dahil dito, hindi na ito madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Sa kasagsagan din ng malakas na ulan, ilang flood control structures ang nasira na pinaniniwala ang nagpalala ng pagbaha sa lugar. Ayon sa mga residente, hindi lamang lakas ng bagyo ang problema kundi ang kabiguan ng ilang flood control projects na bumigay sa tindi ng buhos ng ulan. Sa ngayon, inuumpisahan na ng mga otoridad katulong ang mga residente ang cleaning operations sa Samar at Leyte. Patuloy din ang monitoring sa mga kalsada at tulay na apektado. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto laban sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng bagyong Opong. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilikas ng lokal na pamahalaan ang 45 pamilya o 178 individuals mula Sitio Aroman, Barangay Tayamaan, Occidental Mindoro dahil sa banta ng pagbaha dulot ng bagyong Opong. Pansamantala silang tumutuloy ngayon sa Occidental Mindoro National High School habang patuloy ang monitoring at assessment ng PDRRMC upang matiyak ang kanilang kaligtasan at matugunan ang kanilang pangangailangan. Naglagay rin ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng Starlink Emergency Communication System sa PDRRMO Emergency Operations Center sa bayan ng Mamburao upang matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon. Sa kasalukuyan, malalakas na pag-ulan na may pabugso-bugsong hangin ang nararanasan sa Calapan, Oriental Mindoro. Kaninang alas 9 ng umaga, nawala na rin ang kuryente sa nasabing lungsod.
Kailangan isailalim sa food record check at background investigation ang surprise witness na si Orly Regala Gutesa, ang kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Ping Lacson. Sa bigat ng testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, marapat lang na suriin din ito ng mabuti. Punto pa ng senador, iniharap ito sa pagdinig kahapon ng walang prior notice o paunang pabatid sa komite. Lalo pa anyang lumala ang usapin ng itanggi ng abogadong nakapangalan sa sinumpaang salaysay ni Gutesa na siyang nagnotaryo, pumirma o tumulong sa paghahanda ng dokumento. Walang nakikitang issue si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson kung dadalo sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control project si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Senator Ping, maaari namang kusang loob na pumunta si Ko sa pagdinig. Anya, ang interparliamentary courtesy ay hindi ibinibigay sa individual na miyembro ng Kamara kundi sa institusyong kanilang kinakatawan. Kabilang din sa maaaring imbitahan sa susunod na hearing si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson na nagsabi kamakailan na dapat imbestigahan rin ng binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga flood control projects sa Ilocos Norte. Nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ngayong araw si Sally Santos, may-ari ng Sims Construction Trading. Kaugnay ito sa kanyang aplikasyon para maisailalim sa Witness Protection Program. Si Santos na nagbunyag na hiniram umano ng grupo ni Bryce Hernandez ang kanyang lisensya para sa isang proyekto ay sasailalim sa evaluation ng DOJ. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-realign niya ang 36 billion pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nakalaan sa flood control projects papunta sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama sa mga programa na makikinabang ay ang assistance to individuals in crisis situation at Sustainable Livelihood Program. Ito ang inihayag ng Pangulo ng kumustahin kasama ang Huwarang Pantawid Pamilya event sa Malacanang kanina. Kinalulugod ko, ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng unang Juan Kapitulo 3, versikulo 3, na nagsasabi, ang sinumang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Magandang tanghali.